Akala mo gobyerno nagpapatakbo sa Pilipinas? Pero sa likod ng bawat polisiya, may mesa ang mga negosyanteng hindi mo binoto. Yan ang tinatawag kong high table. Kung saan, pera ang boto at koneksyon ang batas. Balik tayo sa martial law. Habang sinasabi ni Marcos Sr. na bagong lipunan, ang totoo, monopoly lang. Binuksan niya ang ekonomiya para sa cronies. Roberto Benedicto, hawak ang media at sugar exports. Si Danding Cuangco, hawak ng coconut levy funds para sa mga magsasaka. Ginamit para bilhin ang San Miguel. Si Lucio Tan, Hermino Dicini, nabigyan ng tax exemptions, government-backed deals, mga desisyon ng gobyerno ginawa para sa negosyo. Fast forward, EDSA, akala mo nagbago, pero nagpalit lang ng apelyido ang mga nakaupo sa mesa. Aquino years, lumakas ulit ang Cuangco at Ayala, Ramos, privatized utilities, tubig, kuryente, telepono, napunta lahat sa elite families. Epira Law, MWSS privatization, legal sa papel pero pabor sa iilan. Tapos pumasok ang 2000s, Arroyo Era, MBN, ZTE deal, government contracts, kapalit ng komisyons. Itong Duterte era, Dennis Uy, from fuel, lumipat sa telco at sa energy. Dito, telecom, Malampaya shares, parehong inaprubahan habang close siya sa Malacanang. At ngayon, Marcos Jr., patuloy ang PPP deals sa San Miguel, Meralco, MVP Group. Iba-ibang muka, parehong nasa mesa. Baka tanong mo, negosyo lang naman yan. Bakit masama? Walang masama sa negosyo. Pero kung negosyo mo ang may final say kung paano tatakbo ang gobyerno, yan ang problema. Kasi dapat ang gobyerno umiikot sa tao, hindi sa kita. Di ba normal lang naman sa mayaman ang nag-i-invest? Oo. Pero kapag sila na ang may hawak ng tubig, kuryente, media, pagkain, anong choice pa ang natira sa mga mahihirap? Ganito gumagana ang high table. Politiko ang front, pero tycoon ang financer. Ang batas sinusulat para protektahan ang negosyo. Ang media ginagamit para linisin ang imahe. Ang tao, ginagawang consumer ng sariling pagkakaalipin. Demokrasya raw, pero sa ilalim ng lamesa, lahat may presyo. Kahit sino pa ang presidente, laging may tycoon sa tabi. Marcos, may cronies. Ramos, may privatization partners. Duterte, may Dennis Uy. Marcos Jr., may San Miguel at MVP. At lahat yan, documented. Kontrata ng gobyerno mismo. Kaya hindi ito haka-haka. Ito ang breakdown ng sistema. Ang totoong gobyerno, hindi sa Malacanang. Nasa boardroom. At kung gusto mong maintindihan ang sistema, kailangan mong malaman kung sino ang nakaupo sa mesa. Bukas, mga bangko, modern day chains, pag-uusapan natin. Kaya ngayon, alam mo na, kung saan talaga umiikot ang kapangyarihan, ang tanong ko sa'yo, anong gagawin mo sa kalaman na to? Magpapaalipin ka pa rin ba sa sistema nila? O sisimulan mo nang maglaro sa mesa?